pera na lang para mabili mo yung gusto. Kunin mo. Ayan. Sa'yo yan, sa'yo yan. Tahimik. Pag hindi mo ako pinagbigyan, papatayin kita. Pati nanay at tatay mo. Bakit ba ako na lang lagi ang dapat tumigil? Bakit ako na lang lagi ang dapat umunawa? Bakit si ate? Kapag sinusumpong siya, hindi siya pwede tumigil. Oktubre ng taong 1991, nang walang awang gahasain ng isang dalagang mentally retarded ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Sinaktan at pinagbantaan ang buhay upang matiyak na hindi ito magsasalita. May kakayahan ba ang isang dalagang may kakulangan sa pag-iisip na ipagtanggol ang kanyang sarili? May kakayahan ba siyang makamit ang hustisya sa panghahalay sa kanya? Mga kapuso, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Annalyn Villanueva. Malulugi ako sa ginagawa mo na yan eh. Gusto ko pa isa ba? Hindi nga pwede. Kulit mo. Wow, kawawa naman yung bata. Oo nga, Walang pambili ng mangga! Ayoko ah! Ako, manda ka na! Ano ka ba? Pati bata pinapatulan mo. Sa bahay. Gusto ko yung mangga. Tama na yan, tama. Umuwi na tayo. Oh, bakit? Gusto ko mangga. Ano nangyari sa baby? Parang umiiyak ba? Ha? Eto nakikipag-away na Ah, naman. nakikipag-away. Oh, ito, may bibigay ako para hindi na makipag-away, ha? Ayaw! Salbahe! Salbayan! Ayaw, gusto mas marami. Oh, sige, eto. Salbahe! Yan, oh, pambili ng candy, oh. Salbayan, oh! Halika na, oh! Uwi ka na. Nakikipag-away ka dahil wala kang pera ngayon. Binibigyan ka, ayaw mo naman. Salbahe! Pasensya na po kayo, ah. Sige, ingat. Ingat kayo. Ano ka ba? Salbayan! Ikaw na nga itong binibigyan ng pera sa pasalbahe. Hindi maunawaan ni Telma kung bakit ganoon na lamang ang pagkamuhi ni Annalyn sa kaibigan ng kanilang amang si Ariston. Hindi niya alam na may masamang nakaraan pala si Annalyn sa lalaking iyon. Hindi nyo na kasi dapat hinahayaang lumabas ng bahay si Ate Annalyn. Kung anong-anong kahiyan ang ginagawa eh. Teka nga, bakit ba parang napakalaki ng kasalanang nagawa sa'yo ng ate mo? Sino ba sa inyong dalawa ang nakakaunawa? Sino ba ang may kakulangan sa pag-iisip? Ikaw, kung sa tingin mo dahil kumpleto ang pag-iisip mo, may karapatan ka ng magsalita laban sa kapatid mo, ang mabuti pa, kung hindi mo siya mauunawaan, itiko mo na lang ang bibig mo. Dahil sa kakulangan ni Annalyn sa pag-iisip, labis ang atensyong ibinigay dito ng kanyang mga magulang na sina Concha at Medel. Isang bagay na pinagseselosan na nakababata nitong kapatid na si Telma. Tayo na. Ayaw mo ba ng ulam? Alam ko na. Pagbubukas kita ng paborito mong pork and beans. Ayaw. 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 Hayaan niyo kung ayaw kumain. Sobrang arte. Telma, Siyempre, dahil paboritong anak, dalang-dala naman kayo sa inaarte niyang abnormal na yan. nasa harap tayo ng pagkain, ha? Sige, salamat. Pare, Hoy, pare. Nagaling. Wow, ano na naman yan? Naku, naka-jackpot ka na naman, ha? pampaantok lang yan. Nako, parang yan ang sinabi mo sa akin nung isang linggo, pero nakakarami Ano din tayo. problema ba? Uy, siya nga pala. May nakausap na akong taong pwede nating utangan. Talaga? Eh, magkano makukuha natin? Wala pa naman kami pinag-uusapan na alaga. Basta ang kailangan lang meron lang tayo may prenda.
Patay tayo dyan, pare. Wala naman akong ari-arian eh. Magkano lang naman kinikita ko sa paggagamot eh. Oo, Kaya nga, diba? Kaya magninegosyo ko ng babuyan kahit maliit lang. walang problemahin yun. Ito naman, para kaya pa naging magkaibigan tayo. Pwede naman akong tumayo bilang garantor mo eh. O magagamit natin yung kapraso kong lupa na ipinamana sa akin ni Tatang bilang collateral. Pare naman nakakaya sa'yo. Hindi. Talaga. Pare. Ikaw naman. Pare naman binibiro mo ko eh. Ikaw naman, para kaya pa naging matalik tayong magkaibigan kung di kita matutulungan. Saka sigurado naman ako, pag inumpisahan mo yung negosyong yan sigurado naman kikita kayo, di ba? Sigurado pare, agad-agad sigurado. Kaya mag-celebrate na tayo. Kahit makarami tayo ngayon. Sige. Ikaw pa rin nasagot. Ano ba? Malis ka na nga dito. Bakit ba kasi ayaw mo pa? Wala namang makakita eh. Tulog na sila. Ay! Selma! 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 Ano? Selma! Selma! Wala ako! Ay, ano ba? Selma! Selma! Hoy! Hoy! Ano ba nangyayari dito? Ano na naman ang ginawa mo sa kapatid mo? Ewan ko dyan. Umiinom lang ako ng tubig, bigla ako sinugod. Sinusumpong na naman siguro. Lalaki! Ano ba kasi yung ginawa mo? At sino lalaki sinasabi niya? Lalaki? Wala naman lalaki dito. Hindi magkakaganito ang ate mo. Kung wala kang ginawa, nakita mo, nanginginig pa sa galit. Eh, bakit ba ayaw maniwala sa akin? Wala nga akong ginagawa. Matulog na kayo. Halika na. Lalaki! Wala namang lalaki. Halika na, matutulog na tayo. Anak, halika na. Kumain na tayo. Halika na. Sakit lang ko. Mabuti pa kaya dali mo na kay paring aresto niya na matignan. Ilang araw nang walang ganang kumain yan Paano yung sakit ng tiyan? Tay, sa utak daw ang sakit ni ate, hindi sa katawan. Kaya hindi albularyo ang kailangan niya. Kaya napapansin kita, mukhang matindi ang galit mo sa ate mo Bakit nga ba tayo? Dahil ba sa lahat ng pagkakataon, binibigyan niyo ng pabor si ate? Sa pagkain, sa atensyon, sa pagmamahal? Telma, tama na yan. Ang aga-aga. Telma, tama na yan! Bakit ba ako nalang lagi ang dapat tumigil? Bakit ako nalang lagi ang dapat umunawa? Bakit si ate? Kapag sinusumpong siya, hindi siya pwede tumigil. Bakit lahat ng gusto niya? Pwede! May sinasagot ka lang yung tanong ni Tat. Pipigilan niyo ba ako? Dahil mali ang iniisip mo. Yung tungkol sa inyong magkapatid na hindi pantay ang pagtingin namin sa inyong dalawa. Kahit kailan, hindi ko naramdaman yung sinasabi niyong pantay na pagtingin. Sige nga, Nay. Tay, kailan ba ako gumawa ng tama sa harapan niyo? Kailan niyo ba ako huling kinampihan? Sige nga. Bagamat puno ng pagtataka,
Matapos ipasuri sa doktor, ay napatunayan ng pamilya ni Annalyn na nagdadalang tao nga ito. Isang pangyayaring tuluyang magpapabago sa takbo ng buhay ng... Hindi ako magdadalawang isip. Papatayin ko talaga kung sino man yung anak ng wagong yan na humalay sa anak ko. Pare, lasing ka na, tama na yan. Pero mo hindi na naawa. Alam na, may diferensya na ang pag-iisip ng anak ko. Halayin pa. Pare, tama na. Nandyan na yan eh, wala na tayong magagawa. Pero, wala ka ba suspecha kung sino yung may kagagawa nung nangyari kay Annalyn? Sino yung ama nung dinadala niya? Pero lang, pinagtataka ko eh. Pinagkakausapin ko si Annalyn. Takot na takot yung anak ko eh. Ayaw magsalita. Kaya tanong ko kung sinong humalay sa kanya, ayaw magsalita. Ganun ba? Alam mo pare, kung alam ko lang kung sinong may kagagawa niya. Pero bayaan mo, tutulungan kita. Malalaman natin kung sinong gumawa niya sa anak mo. Tutulungan kita pare. Pangako ko sa'yo. Salamat pare. Anak, sabihin mo na kinanay ang totoo. Sino ba talagang sumalbahe sa'yo? Sige na. Ayoko. Ayoko sabihin. Salbahe siya eh. Kaya nga eh, para mo ng awa, sabihin mo na kung sino nga ang sumalbahe sa'yo. Papatay niya ikaw. Papatay niya yung tatay. Papatay niya si Telma. Bashi. Papatay niya tayong lahat. Ayoko sabihin. Hindi mangyayari yon. Mangyayari. Walang masamang mangyayari sa ating anak. Sabihin mo na. Ayoko. Labis na nasaktan si Concha dahil dama nito ang sakit at takot na dinadala ng anak na si Annalyn. Maging si Telma ay labis na nabahala. Papatayin ka ng nanay na papatayin ko. Papatayin ko. Ate, bakit? Anong nangyayari? Salbahe. Salbahe. Salbahe na lalaki. Sinong salbahe? Ate, sabihin mo sa akin, sinong salbahe? Salbahe yung lalaki. Ito, may bibigay ako para hindi na makipag-away, ha? Ayaw. Salbahe. Ate, makinig ka sa akin. Huwag kang matakot. Salbahe. Papatay niya tayo. Papatay niya tayo eh. Si nanay. Ate, hindi na magagawa yun. Hindi na tayo mapapatay. Ate, makinig ka. Si Mang Aristan bang sinasabi mong salbahe? Hindi maaari si Aris na tinutukoy niya, Annalyn eh. Hindi magagawa sa akin yun ang matalik kong kaibigan. Tay, maniwala kayo. Sinabi sa akin ni ate kahit itanong niyo pa sa kanya. Anak, sabihin mo nga yung totoo. Totoo ba ang sinasabi niya? Ha? Oh! Nakita mo na, hindi makasagot. Hindi magagawa ni paring Ariston yun eh. Magsabi ka nga ng totoo, Telma. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kilala mo ba yung taong tinutukoy mo? Iginagalang siya dito. Ang dami niyang natulungang tao dahil sa panggagamot niya. Hindi natin siya pwedeng basta-basta na lang pagbintangan ng ganun-ganun. Magtapat ka nga sa akin, Telma. Ganun ba talaga ang kaingit mo sa kapatid mo? Para gumawa ka ng malaking gulo? Tay, Nandisgrasya na nga yung kapatid mo eh. Dapat doon pa lang matuwa ka na.
Hindi yung lalo mo siyang nilalagay sa malaking kahiyan. Sakit na naman magsalita. Oo, aminin ko. May tampo kay ate dahil sa sobrang pagmamahal niyo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede ko na siyang ipahamak. Anak naman eh, kailangan magsabi ka ng totoo para maparusahan natin yung sumalbahe sa'yo. Salbahe? Oo. Para maparusahan siya. Kaya sabihin mo na kung sino. Alam ko natatakot ka. Alam ko tinatakot ka niya. Pero anak, andito naman kami ng tatay mo eh. Andito ako, tsaka yung kapatid mo. Kaya sabihin mo na. Sige na. Hindi ako. Patay salbahe? Wala, hindi tayo mapapatay ng salbahe. Kaya sabihin mo na, sino ba talaga? Sino? Para maparusahan, anak. Sabihin mo na. Kaibigan tatay. Si Ariston ba? Opo, siya. Ariston. Miguel? Ano? Miguel! Saan ka pupunta? Miguel, wag! Ano? Sa tatay mo, Miguel! Ariston! Ariston! Hayop ka! Lumabas ka riyan! Ariston! Miguel! Lumabas ka riyan! Miguel, tama na! Hindi malulutas sa problema sa ganito. Tama na. Ariston! Ano bang problema mo? Nakakaya ka! Michelle, hindi ko ang kailangan mo, ha? Palabasin mo ang asawa mo! Pinagsamantalahan ng anak ko! Ang tapang mo? Eh bakit hindi ka sumugot sa loob ng bahay namin? Bakit namang hinahanap mo? Ganun! Ay! Miguel, wag! Ariston! Walang yaka, anong klaseng kaibigan ka? Alam mo, may diferensya ang anak ko, pinagsamantalahan mo! Lumabas ka! Hayop ka! Lumabas! Hayop! Hayop ka! Miguel! Nay! 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 Ate! 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 Palit sa kaibigang si Ariston sa panggagahasa nito sa anak niyang si Annalyn na stroke si Medel. Maging si Annalyn at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay naapektuhan din ng mga pangyayari. Maayos no ang lagi ng inyong anak. At yung sanggol ay ligtas na. Mabuti na lang at naagapan. Kung hindi, baka nakunan na ang inyong anak. Salamat po, Dok. Salamat sa Diyos. Ang mister ko po, Dok. I'm sorry, Mrs. Pero tingin ko medyo matatagalan pa siya bago makarecover. Ano pong ibig sabihin nun? Bakit po? Matinding stroke ang dinaanan ng inyong asawa. Nagkaroon ng damage sa dalawang bahagi ng kanyang utak. Kaya malaki ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Kadalasan pag ganito na nangyayari, nahihirapan nung gumalaw o makalakad man lang ho ang pasyente. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa, Mrs. Higit sa ano pa man, malakas ang pwersa ng panalangin. Sige ho. Miss, tatakasan tayo.
Ha? Paano nangyari yun? Sino naman nanagot sa sinapit ng kapatid ko? Anak, anong nangyari? Nakakulong na ba yung hayop na yon? Hindi. Nakatakas kasama pa yung konsentidor niyang asawa. Diyos ko. Ano bang kamalasan ang dumating naman sa buhay natin? Una, ang ate mo. Tapos ang itay mo. Sino man kaya sa atin dalawa ngayon ang susunod? Nay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Malalampasin din natin to. Basta hindi ko kayo pababayaan, ate. Anak, patawarin mo ko, ha? Alam ko, kahit hindi ka nagsasalita, malaki ang hinanakit mo sa akin. Malaki ang pagkukulang namin sa iyo ng itay mo. Pero alam mo, anak, mahal na mahal ka namin ng itay mo. Mahal na mahal ko yan kayo. Ay, patawarin niyo ako kung meron akong nagawang hindi maganda sa inyo. At kay tatay. At kay ate. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. At hindi ako titigil hanggat hindi nananagot si Mang Ariston sa batas. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis si Ariston. Samantala, sa paglipas ng mga buwan, nang dahil sa pagkakasakit ni Midel, si Telma na ang tumayong ama sa kanilang pamilya. Anak, ito po ang pagkain natin. Ang dami naman ito. Saan galing to, anak? Siya nga pala, Nay. Hindi ko nasabi sa inyo na huminto na ako sa pag-aaral. Natanggap kasi akong helper dun sa karinderya na pagmamay-ari ng parents ng classmate ko. Anak. Nay, wala naman tayong magagawa eh. Hayaan ano, kapag nakaipon ako ng konti, baka makabalik ako sa pag-aaral. Nanay! Annalyn, anak! Bakit? Ate? Ate, nagugutom ka ba? Meron akong dalang pagkain dito. Hanap natin sa bahay! Hayaan mo, ate. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin si Mang Ariston. Pagbabayaran natin siya sa lahat ng ginawa na sa atin. Sa'yo, kay tatay. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nagbabayad sa lahat ng kahiyupang ginawa na sa atin. Matapos ang ilang buwang pagtatago, natuntun din ng mga pulis ang pinagtataguan ni Ariston. Anak. Samantala, noong mga sandaling iyon, nakatakdang isilang ni Annalyn ang sanggol na siyang bunga ng panghahalay sa kanya. Wag! Saan ka pumunta? Wag ka na! Magkapalakas ka! Sir, kayo po ba yung Sir? Baka po na pagkamala niya lang. Sira, doon ka lang paliwanag. Hindi naman ako yun eh. Matapos makapanganak at sa kabila ng kanyang kakapusan sa pag-iisip, buong tapang na hinarap ni Annalyn sa korte ang lalaking gumahasa sa kanya. Ariston? Hindi ko tinatanong kung mabait o salbahe ang nasa sakdal. Selma! Hawak niya ako dito! Tapos, kapal niya yung damit ko. Dito, hawak niya katawan ko.
Tatay? Kain na po. Luto po ito, nanay. Ito na. Tay? Sige po, huwag na po kayo kumain. Huwag na kayong iiyak. Hindi ko na po kayo piniting kumain. Huwag po kayong iiyak. Midel, alam mo, kailangan mong kumain. Kumain ka na, sige na, para bumuti yung pakiramdam mo. Hindi bubuti ang pakiramdam mo pag hindi ka kumain. Sige na. Tatay, may sakit? Kain na po, para lakas na lakad na po kayo ulit. Yan. Lalakas na po kayo. Matapos ang mahaba, patas at masusing pagsusuri, napatunayan ng korteng ito na ikaw, Ariston Makapulong, ay nagkasala sa kasong panggagahasa sa biktimang si Annalyn Villanueva at nahatulan ng korteng ito ng habang buhay na pagkabilanggo. So order. Judge, hindi naman po totoo eh. Hindi ko po ginawa. Wala akong kasalanan, Judge. Hindi paniniwala. May sinungaling po ito. Abnormal pa paniniwala. Wala po akong kasalanan, Judge. Hindi ko po ginawa eh. Matapos ang mahigit isang taon, matagumpay na naipanalo ng pamilya ni Annalyn ang kasong isinampa nila laban kay Ariston. Subalit, matapos lamang ang ilang buwan. Naku, ay naku, huwag nang umiyak. Bango. Bango. Ay, ko. Ito na pala ang nanay. Nay! Ako nilagay yung baby ko. Nay. Kung sa bagay, dapat mo nga matutunan na yan. Kasi hindi naman habang panahon, nandito ang nanay. Dito. Midel! Huwag ka nang iiyak. Iiyak ako. Wala nang tatay ninyo eh. Wala nang tatay ninyo. Hindi na babalik ang tatay? Hindi na, anak. Nasa langit na ang tatay. Huwag kang iiyak. Huwag nang umiyak. Huwag na kasi kahit nasa langit na ang tatay mo, mahal na mahal ka pa rin niya. Hindi ka niya pinababayaan. Nay, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko ang tatay. At saka, mahal ko si Telma. Yung baby ko. Mahal ko. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Mahal na mahal ka namin. Huwag ka nang iyak. Kasi, kahit wala ang tatay, meron naman tayong baby, di ba? Meron tayong baby. Oo, anak. Kahit nawala ang tatay,
sisikapin natin na maging masaya tayo. Sasaya rin tayo. Magiging masaya tayo, anak. Kahit tayo lang, kahit wala ang tatay ninyo. Hindi na babalik ang tatay. Hindi na. Pero masaya tayo kahit na tayo lang tatlo kasama ang baby mo. Magiging masaya tayo magpakailanman. Di ba meron naman tayong baby? Ate, Tingnan mo, malunong na akong palit. tingin nga. Oo nga, no. Tulong sa akin ni nanay. Talaga? Galing naman ng ate ko. Tulong sa akin, nanay. Alam mo, ate, nakakatuwa ka. Hindi ko alam kung maiinggit ako o hahanga. Kasi sa dami ng pinagdaanan natin, ngayon ko lang mas naintindihan ng lahat. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ngayon ko lang mas naintindihan ng lahat. Alam mo, ate, simula nung bata pa tayo, iinggit na ako sa'yo. Siguro dahil sobra-sobrang pagmamahal ang binuo sa'yo ni nanay at ni tatay. Lahat ng proteksyon, ng atensyon, at pag-aruga. Ngayon alam ko na kahit wala kang sapat na pag-iisip, hindi ka pa rin ligtas sa lupit ng mundo. Marami pa ring tao ang mansasamantala sa'yo. Dahil alam nilang mahina ka. Pero huwag kang mag-alala, ate. Hanggang nandito ako, mamahalin kita. Bibigyan kita ng sapat na proteksyon. Hindi lang ikaw, pati na rin yung anak mo. Dahil alam mo, ate, mahal na mahal kita. Ako din. Mahal ko si Telma. Mahal ko nanay. Mahal ko baby. Ning, ganong kahirap yung magkaroon ka ng anak na alagain tulad ni Ami? Kung napakahirap po talaga, isipin nyo pag ako nagtatrabaho, nasa palengke kung saan iniisip ko dahil baka nga mamaya kung anong mangyari, lagi kong iniisip yun, pero wala akong magagawa eh. Meron nga akong time na merong gustong umampun sa anak nito. Kamag-anak din ho namin na walang anak. Gusto siyang dalhin sa Guam kasi Guamenyo eh. Ayaw. Parang may isip siya, ayaw niya ibigay yung anak niya. Ayaw. Ilang taon ang isip niya ngayon? Siguro, ang talagang isip niya talaga bata, pero kung sa tutuusin, 41 years old 41 years old siya 41 ngayon. years old na ho yan. Marunong ka naman maligo mag-isa. Ngayon na lang ho. Marunong ka maglaba? Opo. Oo.
Marunong ka magluto? Opo. Aba, magaling ka pala. Yan ang taga-igib dun sa may amin eh. Halimbawa yung mga kapitbahay namin magtatrabaho. Pera, babayaran ka. Yung binabayaran. Magkano pang igib sa'yo? Ninoy. Ibig sabihin malaki ang binabayad sa kanya. Minsan binabayaran siya 5 piso, 10 piso. Anong pangalan ng anak mo? Alexi. Mahal mo ba si Alexis? Opo. Gaano ka mahal? Mahal. Ano regalo mo kay Alexis ng Pasko? Pera. Magkano? Ninoy. Ibig sabihin marami yun. Marami pag Ninoy, marami. 500 yun na, yung Ninoy, di ba? Oh, yun ang pagkakalan niya. Basta sinabi niyang Ninoy, marami yun. Maraming Alam niya pera. marami. Mahal ka naman ng anak mo, ni Opo. Alexis. Paano mo nalalaman na mahal ka ni Alexis? Anong ginagawa ni Alexis? Hindi. Tinutulungan siya mag-igib. Niyayakap ka ni Alexis? Magkatabi kayo matulog? Kinikis ka ni Alexis? Opo. Ha? Opo. Nag-aaral ba si Alexis? Hindi. Eh, kasi naano sa barkada, Wala papasukin pera. ko. Ha? Wala raw pera. Walang pera? Libre naman sa gobyerno. Libre. Marami rin yung binabayaran ngayon. Ay, hindi. Magkano lang? 200 isang taon. Kaya mo na yun. Sabi mo kay mama, paaralin si Alexis, ha? Ipunin mo yung kinikita mo. Alam niya yung pagmamahal ng ina. Siyempre, kaya kayo naririto dahil gusto nating kapulutan ng aral ng mga televiewers natin. Itong maganda, kwento mo, kwento ni Annalyn at kwento ni Alexis. Ano yung mga aral na yan? Ang magandang aral lang ho dyan na hindi dapat na ipagkatiwala natin sa ibang tao ang ating anak. Yun ang inaano ko sa kanila, huwag sila magtiwala sa ibang tao. May pinagsisisihan ka ba sa pangyayari sa buhay ninyong mag-ina? Eh, gano'n na nga, yun ang pinagsisisihan ko ng labis, yung nagtiwala ako sa tao. Anong gusto mo maging kay Alexis sa anak mo? Totoo yan. Gusto raw yung mag-aral ng doktor si Alexis. Gusto mo maging doktor? Opo. Opo. Bakit doktor? Bakit? Anataken na toko. Oo, take. Para daw pag nagkasakit. Oo, nanatake. Para nagkasakit ang nanay. Para pag daw ako nagkasakit, meron. Opo. Ning, maraming salamat, ha? At pinahintulutan ninyong gamitin namin ang kwento ni Annalyn. Maraming salamat din kay Paul at saka kay John at higit sa lahat sa inyo, Tita Mel. Maraming salamat sa binigay niyong pagkakataon sa amin at sana maging aral itong kasaysayan namin sa inyo. I'm sure. Annalyn, bye-bye, ha? Bagamat may kakulangan sa pag-iisip si Annalyn, buo pa rin ang kanyang puso at damdamin. May kakayahan pa rin magmahal at magmalasakit. Gayun din, maaari din silang masaktan at malagay sa panganib. Kung kaya't nararapat lamang na bigyan natin ng mga gaya niya ng ibayong pangunawa, pagmamahal at proteksyon. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.